Yo, yo! What's up mga kabutingting? Good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan ay mayroon tayong home service ngayon sa Sugod. At medyo hindi maganda ang panahon. Maambon-ambon. So, samahan nyo ako doon mga kabutingting. So, ayan mga kabutingting, dito na tayo sa Sugod, dito sa Barangay Rizal. At medyo marami-rami itong gagawin natin mga kabutingting. 7 pirasong orbit pan or ceiling pan. So wag na natin ito patagalin dahil medyo mahaba-habang laban ito. So ayan, bali ito yung uunahin natin mga kabutingting. At sabi ko kanina ay 7 piraso ito. So ito ay ating tanggalin at hahanap lang ako ng pwesto na mapaglagyan nito. So ayan, habang tinatanggal natin yung orbit pan mga kabutingting ay mega love shoutout sa aking mga viewers, silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At mega love shoutout din yung laging nanonood sa aking upload na video. Yan, mega love shoutout kay Edgardo Dato Jr. Talavera, Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Clodemir Santos ng Pasig City, Roy ng Pasig City, John Santiano, G. Santiano, Aileen Santiano, Darmen, Yek Vlogs, Florindo Isidro ng Marikina City at yung kanyang asawa na si Violeta Isidro. Yan, mega love shoutout po sa inyo ma'am, sir. Mega love shoutout din kay Joey Dulce ng Taytay Rizal at yung kanyang anak na si G. Dulce. Yan, mega love shoutout po. At mega love shoutout din kay Michael D. Lucano Jr. at ng kanyang asawa na si Malin D. Lucano at yung kanilang apo na si Ayesha B. Lucano from Burungan City. Yan, mega love shoutout po. Mega love shoutout din kay Donato Matias ng Malibay, Pasay City. So yan, natanggal ko na at ito na yon mga kabutingting. At lilipat ko lang yan dito dahil medyo maliwanag. So yan mga kabutingting, tayo ay mag-uumpisa na. At bago ko ito halughagwin mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisa na natin dahil medyo mahaba-habang laban ito. At oras pa nga pala natin mga kabutingting ay alas 8:12 ng umaga. So una lang natin gagawin ay kung nakikita nyo ay napakalambot at wala siyang alog. So baklasin lang natin ito. Yan, mega love shoutout Mr. Alba, Realidad Miao, Ruel Ambas, Mercy Ramos, Alex Paruni ng Camarinesor, Alex Concepcion, Wilmore Dichoso ng Bicol Sorsogon, Bitong Madridihos at ng kanyang asawa na si Rene Rose. Yan, mega love shoutout po. Yan, sunod ay babalatan lang natin yun, tabing pa. Babalatan lang natin itong wire na ito para testerin muna natin. So ito yung tester natin. Yan, mega love shoutout din kay Bitong Madridihos ng Mati Davao Oriental, Saldi Bertis Mabilangan, Rinaldo Nudo. Yan, on lang natin ito. At select natin sa OL. Kita ba? Ayun, kita naman. So ito ay ating testerin. Ititest kung mayroon ba tayong na mare-reading. Yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. So sunod lang natin gagawin natin, susunod lang natin gagawin nito ay babaklasin natin ito lahat. Pagpagan pala muna natin. Ang may-ari nga pala nito mga kabutingting, kung naalala nyo yung parto ko sana, yung nagpagawa sa akin ng spin dryer na ang problema ay yung kanyang drying bucket coupling. Yung spin dryer niya, ang brano na ay Samsung.
So ito yung may-ari na yon. Siya yung may-ari at sabi niya kasi ay i-text niya lang ako kung magkaroon sila ng time na magpagawa. Dahil nung time na yon, nung ipapagawa ito ay may lakad sila kaya hindi ko ito nagawa. So kailangan baklasin lang muna natin itong lahat ng itong lahat. Yan, mega love shout out kay Rinaldo Obidusa, Edgar Macam, ballpen ni teacher, vlogger ng Quezon City, Enrique Bungais, Papa Page. Yan, mega love shout out po. At mega love shout out din kay Ray Maglalang, Leo Nueva Ecija, Edelberto Espidilion, Joe Ryan Santos. Sunod, tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo na ito. Yan. Yan, mega love shout out din kay Fred Di Guzman, Eliseo Yupo, Charlie Cantar ng Tansya Cavite, Toxic Gaming or Nelson Timon. Yan, mega love shout out din kay Roberto TV Harris ng Pasay City, Igay Ilopre ng Quezon City, Alfredo Kiambao, Carlos Kasugay ng Fernando La Union, Robert Mandap, Rodel Espirito, Rene Salimbot, Jed Gonzales, Rewen Kibral, S. Peregrino, Ferdinand Lopez, John Diamante, Ben Cabatas at ng kanyang asawa na si Lydia Cabatas at si John Cab. Yan, mega love shout out po sa inyo, sir. Yan, mega love shout out din kay Emil Castillo, Emil Caiga, Benji Salin ng Quezon City, Kaina Antonio, Manuel Mahadukon, Josh Villalon, Rex Mens, J. Mercado, Ray Francisco, Cesar Pelistado ng Gubat Sorsogon, Niles ng San Miguel, Bulacan. Papalusot lang natin yung wire. At mega love shout out din kay Abit Grande, Roland Pakabis. Pakadumi. So pagpagan muna natin. At mega love shout out din kay Jose Barito, Harvey Bernacer, Ferdinand Lopez, JB Rito ng Bicol, Naga City, Ambrosio Di Guzman. Yan. Sunod ay tanggalin lang natin yung 4 na tornilyo. Ray Maglalang, yan, mega love shout out po. Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Freddy Pitero Fernandez ng Rosario La Union, Gary Vargas, Manny Cabadin, Dario Daling, Berhelio Torsino, Roland Ramos, Maisilo Malabon, Jonathan Jim Paho, Jumare Espinosa, Sunod, ang gagawin natin ay magtatanda lang tayo para pag mamaya, pag kung sakaling ito ay maayos, mabilis na lang. So yan, yan na yung tanda natin. Tanda ko pala. Sunod ay tanggalin lang natin ito. Para hindi ka mahirapan, ang gagawin natin ay tanggalin muna natin itong stopper sa LC. Sunod, dilihain lang natin yung shafting para ito ay sigurado kung sakaling buo pa ang bushing nito, dahil sabi ko nga ay buo pa ang bushing nito. Lilihain lang natin bago natin hugutin. Kasi kung huhugutin mo kaagad na kinalawang, pwedeng masira yung kanyang bushing. Kaya kailangan mo siyang lihain. Yan. Tapos gamit lang tayo ng flat screw. Sungkitin lang natin dito. Palusot lang natin sa kabila. Ayay ka. Ang mali ako Balik lang natin ito. Yan, dito natin sa kabila ito itatanggalin. Yan, tapos sugutin natin. Ito dahil walang power, pwedeng fuse, pwedeng itong wire na ito. Yan, ito. At lilipat ko yung aking tripod para makita nyo. Tabingi. At bababa ko lang konti. Ayan. So una lang natin gagawin ito ay may thermal fuse. At kung bago ka dito na napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse.
Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. At para yatang may napatid na isang piraso. Dahil ito ay 4 dapat. Pero ang mayroon ditong hibla ay 2 na lang. Hanapin ko lang yung isa. O yan, ito patid. Dahil ito ay wala ng cable tie. Dahil kung makikita nyo yung cable tie nya, ayan o, yan na lang yung natira. Ubos na lahat. So una na natin gagawin ito ay titis lang natin yung thermal fuse. At sabi ko nga ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. Kayo po ang magdesisyon. Basta ako ay magpakatotoo lang. At hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Ayusin lang natin. Patayin ko lang yung ilaw para hindi siya nakakasilaw. Kita naman yata. Yan, ito yung fuse. Yan, ito. So testirin lang natin dahil wala itong power. Ayan, wala tayong nare-reading kung nakikita nyo. Pero mayroong napatid. So sabi ko nga kanina, ako ay hindi po naglalagay ng thermal fuse. So ito ay ating tanggalin na. Pero sabi ko rin, nasa inyo naman po kung itong aking pamamaraan ay kung gagayahin nyo, nasa inyo po yun. So tanggalin lang natin. Gamit lang tayo ng side cutter para mabilis. So ito nga pala yung thermal fuse, yung laman nito. At pwede nating uulitin sa pagtester. At kung hindi nyo man nakikita, may buzzer yan, magbabuzzer. So yan, kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading or hindi rin nagbuzzer yung ating digital tester. So itong 2 na tinanggal ko ay irerekta ko na ito dahil sabi ko nga ay hindi ako naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin. Tingin ko tingin ko lang ito ay tawag niyan, pumutok yung kanyang fuse. Tingin ko lang dahil hindi naman sira ang bushing nito. Tingin ko may problema yung kanyang capacitor nito. So itong naputol na ito ay yan, dudugtong lang natin dito. Huwag ko lang kung kita, andito sa aking daliri. At ito naman yung kadugtong nya. So ito ay ating dudugtong lang. At bago natin dudugtong yan ay kikiskisin muna natin para magkaroon siya ng kontak bago natin ihinang. Yan, kiskisin lang natin. At ganun din to. Ayan na. Sunod, ito ay puputulin lang natin. Magpuputulan tayo dahil masyadong mahaba. Yan. Tapos pasok natin dito sa hibla. Mahaba pa nga eh. Ayan. Ayan, pwede na yan. Tapos ito ay ating ipagdugtong. Tapos pupulupot lang natin. At hindi nyo siguro ito makikita dahil napakapino nitong hibla na ito. Ayan, nakapulupot na. Sunod ay nagpainit na ako ng hinang dito. So ito ay ating hihinangin na lang. Or itong ating dinugtong ay hinang natin ito. Ayan. Tapos itong pinulupot ko kanina sa linya ng yung 2 hibla galing sa nakakabit sa thermal fuse ay nakarekta na dito. So yan ay kailangan mo ring hinangin. Pero kung wala naman kayong panghinang, pwede nyo ring hindi hinangin yan. Yun nga lang ay habang tumatagal yan ay nagmo-molds, yung nagkukulay green at nagkakaroon ng walang kontak. So tester natin ulit kung mayroon na ba tayong mariread nito na ohms value or resistance. Ayan, mayroon na kung kita nyo. Sorry, hindi. Yan o, mayroon na tayong nare-reading. So ayan ay okay na. At titest natin mamaya yung kanyang capacitor kung ayan ba ay
sabi ko nga kanina ay puposibleng may problema yung kanyang kapasitor dahil ito ay hindi ito puputok dahil okay naman na yung kanyang bushing nito na papakita ko sa inyo mamaya na para baka isipin nyo ako ay nag-iimbento lang. Or pwede ring bumigay talaga ang hose, yung kanyang, pwede ring bumigay yung kanyang fuse. At ito nga pala mga kabutingting, itong ating dinugtong or yung hininang, kailangan mo to lagyan ng spaghetti. Kung wala namang spaghetti, pwede ring, ano bang tawag niyan? Pwede ring electrical tape or packing tape, tawag niyan, masking tape, yun. So ito ay aking itatali lang dahil wala akong cable tie. Pero mas maganda ang tali kaysa doon sa cable tie kasi ang cable tie habang tumatagal ay lumulutong. Katulad nito. Ayan. So itatali ko lang at hindi ko na ipapakita. So yan mga kabutingting, bali nakatali na kung nakikita nyo. So ito yung pinaghinanga natin, kung sa baga binalot ko lang ng spaghetti. So pagpagan lang natin ito. At pag kayo ay magpagpag, ang gagamitin nyo ay paintbrush, hindi toothbrush. Dahil pag toothbrush, pwedeng mapatid yung makapatid ka ng isang hibla dyan. Sa halip na ay okay, lalo pang madisgrasya. So sunod lang natin gagawin dahil sinabi ko kanina ang bushing nito ay okay pa. Napapakita ko lang sa inyo at yan, hugutin natin. At kung nakikita nyo yan yung kanyang shafting ay napakainis pa. Yan, kabila, yan, iikot lang natin para makita nyo. At ganon din dito sa kabila. Ayan, kung nakikita nyo ay napakaganda pa ng ihi nito. So ang gagawin lang natin ito ay lilinisan lang or pagpagan. Kunwari lang dahil hindi naman masyadong madumi. At sunod ay lalangisan natin yung kanyang langis. Lalangisan natin yung kanyang dito, foam. Sa gilid ng bushing, dyan nyo lang ipalusot para mabasa yung kanyang foam at sumubra sa paglagay ng langis. Yan. So pwede na natin ito i-assemble. At i-check naman natin mamaya yung kanyang kapasitor. Kung ayan ba ay okay pa dahil hindi ito puputok yung kanyang fuse kung wala siyang problema. Pero mayroon ding pumuputok ang fuse na hindi sira yung bushing or hindi sira yung kapasitor. So ito ay ating i-assemble. At hanapin lang natin yung yung tinandaan ko kanina. Ayan. Tapos salpak na natin. Sunod, tornilyo na natin ito. Tapos higpitan lang natin yung tornilyo. Yan, at habang hinigpitan natin yung tornilyo mga kabutingting ay mayroon lang akong i-shout out mga kaibigan ko sa YT. Yan, mega love shout out, Horseshoe TV, White Perry TV, Bullet Train Channel, Kois Repair and Tutorial, Edwin sa Gynomix Vlog, Inting 63 TV Vlog, Andy Rabino TV Tik, Andy Rabino 2, Leoda Tik, DJ Remix, Andy Tik, Teletik Chair, Farmer Boy TV, Kuya G-Boy TV, Edstick, Amigos, Amigas, Josh Electrical Vlog, Specs and Review, Lex TV Official, Maying Tech PH Official. Kung nakikita nyo ay para siyang tumigas. So ang gagawin nyo lang dyan ay pukpukin nyo na lang. Ganyan, kahit isang pukpuk lang ay siguradong malambot na yan. Katulad nito. At ang purpose naman ng pagpukpuk na yon ay para ma-align yung kanyang shafting sa bushing. So yan, kung nakikita nyo ay napakalambot. Yan So sabi ko kanina ay titester natin yung kapasitor. Baka may problema yung kapasitor nito dahil hindi pumuputok ang fuse pagka walang dahilan. Pero sabi ko rin kanina, pwedeng pumuputok ang fuse kahit walang dahilan. Dahil ang mga fuse kasi ngayon ay medyo mahina na.
At napapatunayan ko yan sa tagal kong gumawa na nito. Halos pabalik-balik na lang itong trabaho ko, kaya pabalik-balik din yung aking upload dahil ito yung aking content pag home service or pagre-repair, dahil ito rin naman yung aking hanap buhay sa pang-araw-araw. Tapos putulin lang natin itong cable tie. Tapos ito na yung capacitor nya. Tanggalin lang natin yung close-in wire connector. So ito ay ating testerin yung capacitor. Capacitor nito ay 1.5 microfarad. Papakita ko lang. Diba? Kitang-kita. 1.5 microfarad. So ito ay ating testerin. I-tester lang kung ito ba ay mayroon tayong marireading na 1.5 microfarad. Ito ay okay pa. So ibig sabihin, pumutok lang talaga yung fuse nang walang dahilan, kung sa baga sa sobrang init. Dahil mayroon pa tayong nare-reading na 1.5 mahigit. So okay pa itong capacitor na ito at hindi pa kailangang palitan. Yan, ito ay ating ibabalik lang. Sabi ko kasi kanina, mahihina talaga ang mga thermal fuse ngayon, kahit walang dahilan ay pumuputok. Yan, ito ay ating, kahit wag na natin itatali ng cable tie yung kanyang wire. Tapos tornilyo natin ulit yung capacitor. Yan. Tapos yung wire na ito ay lagay lang natin sa ilalim. Ayan ay hindi delikado kahit wag mo na itali ng cable tie dahil ayan ay may nakalagay na close-in wire connector. Tapos titesting natin ito ng actual kung ito ba ay gagana na, at hanap lang ako ng wire na itatali ko dito para makita nyo kung ayan ay gumagana na. So ayan, ito na lang plastic ang itatali natin para makita nyo lang na gumagana na siya. Ayan. Tapos irerekta ko ito, at yung pagrekta ko nito ay hindi nyo na makikita. Ito yung gagamitin ko yan. Bale, isisiksik ko lang yung dalawang wire dito sa magkabila ang butas. At tignan nyo na lang yan kung ayan ay gumana na. At pagka ito ay inyong gagayahin, kailangan lang ay iba yung pag-iingat pag isasalpak nyo yung wire dito sa butas. Dahil medyo delikado ito. So yan, kung nakikita nyo ay gumagana na. Ulitin natin. Ayan. So ayan ay okay na. Sunod ay lilinisan ko lang yung kanyang ito, at hindi ko na rin ipapakita. So ayan mga kabutingting, nalinis ko na yung screen. So ito ay ating puputulin na. Sunod ay sasalpak na natin ito. Ito lang muna, unahin natin. At ito ay tatanggalin na natin. Ito ay walang problema kahit ayan ay tanggalin mo. Mas maganda kung tatanggalin mo yan para maluwag yung pinaka, hindi pala kita, salita na salita. Dito, yan. Nakakalimutan. So ito ay ating i-assemble lang. Tapos tornilyo natin. Yun ang purpose kung bakit ko siya may tanda yung ginuhitan ko kanina ng clutch screw. Para yung dalawang tornilyuhan dito ay magtatapat. Hindi kasi ito katulad ng mga desk pan or stand pan. Ayun ay kahit hindi mo lagyan ng tanda, kahit magkabaliktad-baliktad pa yung pag-assemble noon, ay wala siyang problema. Ito kasi ay pag nagkamali ka nito, yung dalawang butas na ito ay hindi yan siya magtatapat doon sa pinaka tornilyuhan niya. So yun yung purpose kung bakit mayroon akong nilalagay na tanda. So ito ay ating itutornilyo lang yung kanyang swing arm. Yan, fast forward lang natin dito yung pagtornilyo sa swing arm. Ayan ay 3 tornilyo lang na kalakay dyan. Ayan. Tapos balik na natin ito. Tapos tornilyo na natin yan.
So dito ay fast forward lang natin ulit yung pagbalik sa apat na tornilyo sa pangharap na cover sa motor. So yan na. Natornilyo na natin. Sunod ay salpak na natin ito. Yan. Tornilyo natin. Yan, fast forward lang ulit natin dito sa pagbalik ng tatlong tornilyo para sa screen. Yan. Tapos na. Sunod, salpak natin yung kanyang LC or yung kanyang blade. Tapos, ano ba yung ano? Yan, lagyan natin ng pan cap. Tapos, actual natin. Tignan nyo kung ayan ay gagana na. Yan. Tapos ito ay rirekta ko lang. At sabi ko kanina ay kailangan pag gagayahin nyo ito ay kunting pag-iingat lang. So yan ay okay na. Yan. At napakabilis. Pero ayan ay naka number 4. So ayan ay okay na. Tapos ito ay ating ikakabit na. Okay, kukuha lang ako ng mga gamit. Sinsya na kuya naharangan yung daan. Ayan. Kabit na natin. Tapos ay lang. Pwesto ko lang yung aking cellphone. Tapos ito ay dito sa taas para makita nyo. Yan, ayusin ko lang yung aking tripod. Yan. At habang ikinakabit natin yan mga kabutingting ay mayroon lang akong dagdag na i-shoutout. Yan, mega love shoutout. Rap Mix TV, Rudolph Oy Studio, Lovely Simple Recipe, Lynn Abalye Lifestyle, Ronel Habagat, Dongs TV, GFC TV, Titing Mandaragat, Ate GB TV, Johona, Podi Expert, Brother Joe Music, Aliyu TV. Yan si Rico Auman, Bisayang Lagan, EQC TV, Buhay Barrio TV, Naanatanan TV, Bibs PH, 3M Vlog, JW Jingward TV, Bro Gabriel Soroy Sugbo, Jeros Flores Mix TV Vlog, Di Makita TV, Fantastic PH, Kerry Mendoza Vlogger, mga Igsoon Vlog, Maskarang Vlogger Kuno, Ate Mers, The PBGB Lover Fan, The Car Shoe. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. So yan, nakakabit na natin. At medyo nahirapan ako dahil yung butas doon sa pagtornilyuhan ay hindi ko maipasok kaya natagalan. So ito ay ating ititesting lang. So ito yung pinaka switch control niya, ilawan lang natin. Yan. So lapag ko lang yung aking gamit. At ikutin lang natin ito sa sa number 1. At tignan nyo kung umiikot na. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. At ayan ay naka number 1 pa lang. So switch ko lang dito sa number 2. Yan, naka number 2 na. Ayan, tapos switch naman natin sa number 3. Ayan, okay na at mabilis pa yan mga kabutingting. At lagay natin sa number 4. Yung number 4, ito yung nakarekta. Yung katulad nung ginawa ko na itinusok ko yung dalawang wire sa dalawang butas sa sa outlet ng aking extension. Tama ba? Outlet. Ay, basta yun na yun. So yan ay okay na. Patayin na natin. At yung pangalawa, siguro sa 7 gagawin ko ay 2 lang yung ipapakita ko. Kasi kung bibidyohan ko lahat ay medyo maabala din ako at hahaba itong video natin. Kaya 2 lang yung aking ipapakita na re-reference. So yung pangalawa ay babaklasin ko muna. At stipot lang muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita. So yan, naibaba ko na yung pangalawa mga kabutingting at ito na yon. At kung nakikita nyo, napakadumi. Yan, fast forward lang natin dito yung pagtanggal sa 3 tornilyo.
So sunod lang natin gagawin nito ay balatan lang natin yung wire. Sunod ay tester natin kung ito ba ay may power o wala, pero sigurado ako wala itong power katulad nung pangalawa, una nating ginawa, una kong ginawa dahil ito ay hindi gumagana. Pero testerin pa rin natin. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading. Yan. Sunod ay ikutin lang natin ito. Ayun, napakatigas. Hindi pala kita. Yan. Yan o, napakatigas. Kaya ito ay hindi gumana. Yan. So, baka, pwede itong nag-stack up or pwede ring bushing. So, same process pa rin sa pagbaklas ko kanina. Kung ano yung, paano ko ito binaklas. So, ganun din yung gagawin ko dito at hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. At nang sa ganun ay hindi humaba itong video natin. So, yan. Nabaklas ko na mga kabutingting. At kung nakikita nyo yung ihi ay nandoon pa rin. So, ang naging problema nito ay nag-stack up dito sa pinakaharap niya. Yan o, dahil napakatigas. At yung kanyang bushing nito ay pag-ikutin mo, ay sumasama na sa pag-ikot. Pag-iikot mo itong ihi, ay yung bushing niya ay sumasama na rin sa pag-ikot. Ewan ko lang kung nakikita sa camera. Pwede naman natin yan i-zoom pagka ma-edit na. So, ito yung tanggalin lang. Napakatigas. So ito ay ating pukpukin na lang para mabilis. Tigas. Ayan. Tanggal na. Kung nakikita nyo yung ihi, yan o. Yung kanyang ihi ay nangitim. So ibig sabihin, dahil nangitim yan, sigurado ang bushing nyan ay sira. At pwede naman natin itong ganituhin. At mayroon siyang bahagyang, yan o. Mayroon siyang bahagyang groove. Pero yan ay kaya pa sa lihayan. Basta wag lang masyadong malalim ay kaya pa yan. So ito ay magpapalit lang tayo ng bushing dahil bushing ang problema nito. So para mapalitan natin yung bushing ay bababa ko muna itong aking camera at para makita nyo. At para yatang madilim. Lipat natin sa kabila. Yan. Para kitang kita. So ito ay ating tanggalin lang. Ayan. Tapos pasok lang natin yung flat screw. Ayan. Tapos ito na yung bushing nya. Ayan o. Tingnan natin kung ito ba ay mayroong gas-gas tayo makikita. Pero ayan, mayroon tayong gas-gas na makikita. Para makikita nyo, ito ay ating lilinisan. Ayan. Tapos babalot lang natin itong Phillips screw dito sa pinakabasahan para baka mamaya isipin nyo na yan ay ginasgasan. Kaya ibabalot natin. Ayan. Tapos makikita na yung dyan. Kanyang gas-gas. Sana ba yun? Tara yatang hindi na makita. Ito sa kabila. Kanina nung hindi ko pa nilinisan ay nakita ko yung kanyang tawag niyan, kanyang gas-gas. Pero ito ay sira na. Papalitan ko na talaga yan. Wala akong makitang gas-gas pero papalitan ko na yan. Pero kanina nung hindi ko pa nilinis ay kumintab. Kung sa kanilinisan, hindi na nakita yung kintab. Anak ng tipaklong. So, ito yung aking pamalit. Yan, ito ay bago. So, ito ay ating isasalpak lang. At medyo madilim dahil natabunan ito. Pero yan ay okay lang. Gaganyan lang natin. Yan, para kitang kita sa mata. Sunod, babasahin lang natin yung foam. Yan. Ako hindi na ako nagdadagdag ng foam yan. So ito ay ating igaganito lang. Yan. Babalik lang natin ito sa pagkaganito para ipit na ipit yung kanyang bushing. Yan, pwede na yan. Tapos lagay na natin dyan sa pinaka bushing nya. Tapos ito ay
Tingnan mo, nagkayupi-yupi. Pero ayan ay walang problema kahit nagkayupi-yupi. Ang pinaka-importante lang nito ay makaipit siya sa bushing. Kahit magkayupi-yupi yan ay walang problema. Ayusin lang natin para kapit na kapit yung pag-lock niya. Pwede na yan. Sunod ay lagay na natin yan dyan. Tapos tutulak lang natin sa flat screw. Yan. Medyo matigas. Pukpukin natin ang plies or martilyo. Agkay ka. Tanggal. Ulitin natin. Sumubra naman. Nahirapan yata ako dito Yan, ulitin natin sa pagpukpok at dahan-dahan lang. Yan. Okay na yan. Ayan, okay na yan. Tapos tutuwid lang natin ito. Ayan. Tapos tingnan natin yung bushing kung ito ba ay mahigpit. Kailangan kasi yan ay hindi yan basta-basta matawag niyan. Kung sabaga hindi mo yan basta-basta na ito ay mauga mo sa iyong kamay pagka ito iyong gagalawin. At ayusin lang natin yung kanyang lock para yatang matatanggal. Ayan. Okay na yan. Tapos ito ay tatanggalin lang natin. Saka natin lilihain para yung pagliha ay tawag niyan. Ito putulin na natin ito dahil nabasag na. Ito naman ay walang problema kahit ito ay tanggalin mo. Pero ito ay tawag niyan para itong blower para mahanginan yung kanyang motor. Pero nabasag ko dahil kaya pinutol ko na, tinuluyan ko na lang. At mahirap tong ganitong ganitong spacer. Mahirap hugutin. Sakit sa kamay. Sapin na natin. Yan, tanggal na. Sunod to ililihain natin. Yan, titirahin ko muna siya ng medyo magaspang na liha. At mamaya titirahin ko yan ng medyo manipis. Yan, ito ang pagliha nito. Lagi kong sinasabi ay paganyan. Hindi paganyan. Kasi kung may groove yan, gaganyanin mo pa pagliha. So ang mangyayari niyan ay lalalim lang yung groove. So ganito ang tamang pagliha. Pero ewan ko lang kung anong diskarte sa iba. Basta ito yung aking pamamaraan pag naglinis ako ng shafting or pag nagliha. So yan, kung nakikita nyo ay makinis na at mayroon pa siyang kunting bakat. At titirahin natin yan sa liha na medyo hindi magaspang at kukuha muna ako. So yan, mayroon na ako ditong liha na hindi masyadong magaspang. Hindi katulad nitong una kong ginamit na liha, ito ay talagang magaspang. So ito ay lilihain natin ulit. So yan, kung nakikita nyo ay napakaganda na ng pero may nakikita pa rin kayo. Ayan yung kanyang groove. Ayan, madali lang yan. So ito ay ating babalik na yung spacer. Napakahirap naman itong spacer pag ganito matigas. Lagyan natin ng padulas para tayo mahirapan. Mabilis kukuha tayo ng pabilisan. Tatagalan tayo dyan. Ayan. Tapos pupukin lang natin. Ayan. Para mabilis. So ang gagawin natin dyan, dahil kung nakikita nyo kanina, mayroon siyang groove dito banda. Yan dito. So ibabalik lang natin tong spacer. Tapos babawasan natin ito. Ililipat lang natin ito dito para matabunan yung kanyang groove.
O, ganyan lang. Kung nakikita nyo, wala na kayong groove na makikita. So dito ay nagbawas lang tayo ng spacer dito. So ang bushing dito, kung nakikita nyo, ay napakakinis pa ng shafting nya. So ibig sabihin, okay pa yung bushing doon sa pinakataas or sa pinakalikod nya. So yun lang ang problema sa isang ito, sa itong tawag niyan, itong orbit pan na ito. So ito ay ating i-assemble na. Yan. At siguro ay hindi ko na papakita yung kabuuan nitong pag-assemble. Ito naman ay kung ano yung ginawa ko kanina, dahil mayroon din itong tanda. Tinandaan ko kasi pag mga ganitong orbit pan, so hindi ko na ipapakita. So yan mga kabutingting, na-assemble ko na at pasensya na kung hindi ko ipinakita, kasi kung ipapakita ko pa, hahaba yung video natin. Same process lang naman yung ginagawa doon sa una kong ginawa at saka dito. So bago natin ito testing or ikabit doon, ito ay tanggalin muna natin or i-check natin yung capacitor kung ito ba ay okay. Baka mamaya ito ay hindi okay, ay tanggal kabit tayo. Ang mangyayari niyan, ayun nga, magtatanggal kabit tayo. So ito ay kailangan muna natin itong i-check yung capacitor para makasigurado tayong hindi magpabalik-balik sa trabaho. Yan, putulin lang natin yung cable tie. Tapos tanggalin natin yung close-in wire connector. Yan. Tapos tester natin itong capacitor nya kung ito ba ay okay pa. At on lang natin at select natin ito sa yan, capacitance. Yan, ito ay 1.5 microfarad pa rin. Yan, kung nakikita nyo, dahil parehas lang naman ang brand ito. Anong abang brand itong electric pan na to? Yan ay Euretex. Yung una ay Euretex, itong pangalawa Euretex pa rin. Parang Euretex yata lahat. So ito ay ating itesterin lang. Yan, antayin lang natin. Yan, mayroon pa tayong nare-reading na 1.4. So yan ay good pa at hindi ko pa yan papalitan. So ang pinaka problema lang nito ay bushing lang. Dahil itong kapasitor nito ay hindi pa masyadong mababa yung ating nare-reading, kaya hindi ko pinalitan. Pero mayroon naman akong pamalit dito. Ayan, ito ay ating ibalik lang sa pag-connect. Yan, bali fast forward lang natin dito mga kabutingting. Ayan naman ay kaparehas lang doon sa ginawa ko sa una. So ito ay ating ititesting kung aandar na ba. Ito ay may power at ang pinakailaman lang natin ito ay yung kung sa baga nagpalit lang tayo ng bushing. So ito ay ating irerekta lang at lagi kong sinasabi pag gagayahin nyo itong aking pamamaraan ay iba yung pag-iingat lang dahil medyo delikado ito. Ayan, gumagana na. Ang problema ay ayaw mag rotation. Ito ay napakabilis pa. Kaya may problema pa yata yung kanyang yung kanyang gear. Nantipaklong, wala pa naman akong wala akong pesa nito at wala ding nabibilhan yata dito. Meron ako doon sa bahay second hand, kaso hindi ko naman dala. So assemble ko lang at i-try natin ulit mamaya yan kung ayan ba ay mag-rotate. Igaganito lang natin mamaya pag iti-testing natin ulit kung sa baga nakaganyan siya. At yung pag pag-testing, yung pagkabit nito, yan kung nakikita nyo, nilinis ko na, hindi ko na ipapakita. Kung sa bagay, kukontinue ko itong video natin pag ito ay ating itatry ulit na nakaganito ang forma. Yan. Stipot lang muna kayo dyan. So yan. Nakabit ko na yung kanyang screen at kung nakikita nyo ay nakaganyan na ang forma. So ito ay ating itatry lang kung ito ba ay magsiswing. Hindi ito magsiswing, hindi ko ito mapapaswing, mapapagana lang. Pero ito ay walang kwenta kung hindi ito mapapaswing or mapapa-rotation. Tingnan natin kung ito ba ay gagalaw. Mawawala-wala. Ayan, kung nakikita nyo ay yan. Kaso natawa. Ayan o.
So nagsiswing pa ito. Ayan, kung nakikita nyo, gumagalaw. So ibig sabihin ay okay na yan. So yung pagkabit nito ay hindi ko na ipapakita. I-continue ko na lang pag ito ay aking nakabit na. So ayan mga kabutingting, naikabit ko na yung pangalawa. So yan ay ating ititesting. At ito naman yung kanyang, bababa ko lang yung aking gamit. Ito naman yung kanyang rotary switch. So ito ay ikutin ko lang siya number 1. Yan, tingnan natin kung iyan ba ay gumagana na. Yan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Ang problema, ayaw talaga mag-swing. Wala akong magagawa dyan dahil ayaw mag-swing. Siguro ay sabihin ko na lang sa may-ari mamaya niyan ay tawag niyan, magpalit na lang ng gear, yung kanyang gear. Dahil tingin ko sira na yung gear, ang kagwang na yan. Yan. Kung sa baga dito, napagana natin, napagana ko. Ang problema, ayaw lang niyang mag-rotation. So, yung 5 ay hindi ko na ipapakita siguro. Ikukwento ko na lang sa inyo mamaya at kung ayun ba lahat ay magawa. So, yan na. Yan ay naka number 1 pa lang. So, lagay natin sa number 2. Yan. Napakabilis. So, yan ay okay na. Number 3, number 4, patay. Kukunin lang natin itong gamit. At sabi ko nga, yung 5 piraso ay hindi ko na ipapakita. Kung sa bagay, ikukwento ko na lang sa inyo mamaya. So yan mga kabutingting, tapos na yung gawa natin. At ito yung una na ginawa ko. Switch ko lang dito yung ayan, gumagana. Yan kung nakikita nyo. So patayin na natin. At andito yung may-ari. Ito ay okay naman yan. Hindi yan sira. Dito sa pangatlo. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, sir. Ayan ay gumagana mga kabutingting. At yan yung sinasabi ko sa inyo, sir. Gearbox yung sira nyan. Wala kasing mabibilhan dito sa amin mga kabutingting ng gearbox. Kaya sinadjust ko sa kanya na mag-order sa online. Ito naman, ang problema naman yan, ito yung pangatlo, fuse. Ayaw mo i-testing, sir? Ayan. Yan ay okay naman, walang problema. Ang problema lang yan ay capacitor at saka fuse. Andun yung sira, sir, sa upuan. 3 fuse yun at saka 2 capacitor. Ayan yung pangatlo. Okay na yan, sir? Alin? Mabilis yan, sir. Number 1 pa lang yan. Sakal man na, sir. Sakal man na siya kay gearbox daot man. Ito yung pang-4, mga kabutingting, pang-4 tsaka pang-5. Ayan, sir, ay may problema din yung gearbox, bali 2, sir. Shout out, boss. Ayan, pakita ko lang sa inyo na gumagana. Yan yung number, anong number na yan, sir? Number 1. Ang problema naman yan mga kabutingting ay gearbox at saka fuse. Ayun yung pang-4. At ito naman yung pang-5 mga kabutingting. Ang problema naman yan ay motor at saka itong motor. Okay na yan, sir. Motor at saka ito yung sinabi ko sa inyo. Pero naana ng switch. So dito mga kabutingting ay siningit ko lang itong tinisting na pang-5. Ayan ay nagawa na mga kabutingting at yung may pang-8 pa naman kasi na sana ay ipapagawa ni sir. Ang problema lang pala nito kaya hindi siya umandar kanina ay yan, kung nakikita nyo yung may electrical tape ay hindi pala nakakabit kaya ayaw umandar. Akala ko naman ay switch lang. So ayan ay okay na at nagsiswing na rin yan at gumagana. Okay na, sir. May problema din yung switch niya mga kabutingting. Pero ayan ay bago ko yan ikinabit dyan ay pinaandar ko muna yan. Ayan dyan, sir. Hindi ko yan dyan ginawa. Wala ka namang sinabi na dyan. Di, kapil ba dyan ispito? Dili, sir. Pang-8 na siya.
Sige. Ikuan, palihog. Apil, sali na yan? Oo. Sir, hindi ko na isama yun sa paggawa. So, yung isa mga kabutingting, yun yung sinabi kong pang-8 sana. Kaso ay motor ang problema, kaya nag-voice over lang ako. Ito naman yung pang-6. Ang problema naman yan ay fuse lang. So, ayan mga kabutingting, ay ang problema naman yan ay bushing, fuse. Yan. Ayan yung pang-6. At ito naman yung pang-7. Mabagal lang ang problema nito. Ang problema niyan ay mabagal at nagpalit lang ako niyan ng capacitor. Dahil lumubo yung capacitor niyan, sir, andun sa upuan, sir. So yan yung yan yung pang-7 mga kabutingting. At yung pang-8 ay hindi ko na bibidyohan yon at dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, ay hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.